Kahit anong pilit mong huwag balikan ang nakaraan, gagawa at gagawa pa rin ang tadhana para pagtagpuin kayong dalawa. Katulad na lang ni Lyra at Evander. Matagal na silang tapos pero patuloy na pinagtatagpo ng tadhana ang kanilang landas. Dahil ba may hindi sila natapos noon o dahil sa sikretong pilit na tinatago ni Lyra sa dating kasintahang si Evander. "Mommy, I saw Tita Elora. She's so pretty!" Excited na saad ni Lyric kay Lyra. "Me too! At mukhang naiiyak na po siya!" Sabi rin ni Ilara sa ina. Napangiti si Lyra sa kanyang kambal na anak. Narito sila ngayon sa Hacienda El Paraiso para sa kasal ng kanyang ikatlong ate na si Elora. Pangatlong kasal na ito na napuntahan niya ng mga kapatid. Una, si Lucia na kinasal kay Javier. Sumunod ay si Adriana na kinasal kay Tomas. At ngayon naman ay si Elora na ikakasal na kay Xavier. Lahat ng mga asawa nila ay magkakaibigan at may-ari ng Hacienda El Paraiso. Masaya si Lyra para sa kanyang mga ate. Sa wakas ay nakahanap na sila ng magmamahal sa kanila habang buhay. Nagsimula na ang seremonya. At nakita ni Lyra ang kanyang ate Elora sa maganda nitong wedding gown. Naging emosyonal ang lahat para sa bagong kasal. "Congratulations! Ate, I'm so happy for you!" Kinikilig na saad ni Anika kay Elora. Nagyakap ang anim na magkakapatid. Tapos ay kinuhanan sila ng litrato, kasama rin ang kanilang mga anak at mga asawa. Napatigil si Lyra sa kanyang pwesto nang makita si Evander. Oo nga pala, magkaibigan sila. Bulong niya sa kanyang sarili. Nawala sa isip ng babae na magkakaibigan pala ang asawa ng kanyang mga ate at si Evander na kanyang dating kasintahan. Umiwas ng tingin si Lyra kay Evander. Tapos ay nauna na silang lumabas ng kanyang mga anak. "He's familiar," saad pa ni Lyric. Bumilis ang tibok ni Lyra sa narinig. Hindi pwedeng malaman ng kanyang mga anak na andito lang sa malapit ang kanilang ama. "Lyra." Napatigil si Lyra nang marinig ang isang pamilyar na boses. Pero hindi niya yun nilingon. Sa halip ay sumakay na sa kotse ng kanyang ate Adriana. "Okay ka lang?" Tanong ni Adriana sa kapatid. Dahan-dahang tumango naman si Lyra. Nagkatinginan pa ang mag-asawang Adriana at Tomas bago pa andarin ni Tomas ang kotse. Pagdating sa reception, nag-enjoy na ang lahat. Nagsayawan, kantahan, at kwentuhan na may kasamang tawanan. Enjoy na enjoy rin ang mga bata na naglalaro. Pero si Lyra kinakabahan dahil baka biglang lumapit sa kanya ang ex na si Evander. Bakit ba nawala sa isipan ko na magkakaibigan nga pala sila ni Kuya Xavier? Saad ni Lyra sa kanyang isipan at napailing. Mabuti na lang ay naging maayos ang gabi na yon para kay Lyra. Sa hacienda na natulog ang mag-iina, sa bahay sila ng kanyang ate Lucia natulog. Kinabukasan, nagising si Lyra na wala ang kanyang mga anak sa tabi. Kaya naman dali-dali siyang bumaba. Naabutan niya ang kanyang ate Lucia at asawa nitong si Javier sa sala. "Nasaan ang mga bata, ate?" Tanong pa ni Lyra. "Nasa playroom, Lyra. Naglalaro sila doon. Nandun din si Timothy at Avriel." Sagot pa ni Lucia sa kapatid. Napatango naman si Lyra sa kanyang ate Lucia. "Kumain ka na, Lyra," saad ni Javier sa kanya. "Opo, kuya," sagot ng babae. Magsasalita sana si Lucia nang may biglang pumasok at nakita nila si Evander kasama si Adriana at Tomas. Bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Hindi niya alam ang gagawin. Lalo na't nandyan na naman ang kanyang ex. Paniguradong magtatanong ito tungkol sa kambal. Napatikhim naman si Tomas, kaya kinurot siya ng mahina ng asawa na si Adriana. Maya-maya pa ay nagpaalam na muna si Lyra at pumunta sa garden. "Kumalma ka nga." Pagkausap niya sa kanyang sarili. "Bakit mo ko iniiwasan?" Saad ng isang pamilyar na boses. Hindi kaagad nakapagsalita si Lyra, pero dahan-dahan siyang lumingon sa likod at nakita si Evander na nakatitig sa kanya. "Hindi ka pa ba nakakapag-move on sa akin?" Tumaas ang kilay ni Lyra sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na sinasabi yun ngayon ng lalaki sa kanya. "Excuse me? Ang kapal ng mukha mo." Irap ni Lyra sa lalaki. "I'm just kidding. Masyado ka namang affected." Ngisi ni Evander. Hindi nakakatawa. Masungit na saad ni Lyra sa kanyang dating kasintahan. "Just chill. Hindi naman ako nakikipag-away." "Ano bang kailangan mo?" Tanong pa ng babae. "I just want to know about the father of the twins." Napatigil si Lyra sa narinig mula sa lalaki. "What do you mean?"
Usal niya habang nakatingin sa lalaki. Naglakad papalapit ang lalaki papunta sa kanya. I mean, I saw them. Your twins. What was their name again? Ilara and Lyric. Hindi agad nakapagsalita si Lyra. They're not your... Stop. Putol pa ni Evander. I'm not saying anything yet. I just need to know. Evander, don't even start. You don't need to know anything. They're my responsibility and that's it. Ngunit hindi tumigil si Evander. Nanatili itong nakatingin sa kanya. Tila may hinahanap na sagot mula sa dating kasintahan. Lyra, come on. Hindi ka pwedeng mag-pretend na lang na parang walang nangyari. I have the right to know if I'm the father of my own children. Hindi. Hindi mo sila anak. At wala kang karapatan sa kanila. Wala kang karapatan sa mga anak ko, Evan. Hindi ako naniniwala, Lyra. Nararamdaman kong anak ko silang dalawa. Saad ni Evander. Kaya naman bumilis ang tibok ng puso ni Lyra nang marinig yun. Tapos ay huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. I told you, I can handle it. They're happy. They're safe with me. That's all that matters. I don't need you here. Lyra, hindi ako pumunta dito para makipag-away. I came here para maging bahagi ng buhay nila. I want a chance. Hindi mo nga sila anak. Hindi. Kaya please umalis ka na. Baka kung ano pang isipin ng mga anak ko. Saad ni Lyra sa lalaki. Hindi nakagalaw si Evander. Gusto niya pang magsalita pero mabilis siyang iniwan ng babae. Sa sumunod na araw, hindi nawala sa isipan ni Lyra ang napag-usapan nila ng dating kasintahan. Nanatili rin sila sa hasyenda ng kanyang mga anak para makapag-bonding silang magkakapatid, pati na rin ang kanilang mga anak. Kaya naman, hindi rin naiwasan ni Lyra si Evander na madalas naroon dahil sa trabaho. Nang minsang lumabas si Lyra para tignan ang buong Hacienda El Paraiso, napansin niya si Evander sa malayo, nakayuko at masinsinang sinecheck yung mga kabayo sa training ground. Hindi na siya nagulat. Alam niya ang trabaho ng lalaki. Napalingon si Evander sa kanya nang mapansin siya nito. Lyra, good morning. Gusto mo bang makita yung bagong stall ng mga kabayo? Hindi, salamat. Maganda naman yung view dito sa pwesto ko. Sagot ni Lyra, na pilit iniiwasang makapag-usap sa lalaki. Ngunit alam niyang hindi niya maililihis ang tingin kay Evander. Lyra, again, gusto ko lang itanong. Sabi ni Evander. About the twins. Their father. Napangisi si Lyra. Alam niyang lalapit na naman ang usapan na ayaw niyang pag-usapan. I'm sorry, pero hindi naman yan yung trabaho mo. Sagot ng babae. Mukhang mahusay ka sa pag-iwas, Lyra. Pero alam mo, mahihirapan ka sa akin kapag tungkol sa mga bata ang usapan. Natawa ng bahagya si Lyra. Alam ko naman na profesional ka sa lahat ng bagay, pero sa ibang usapan, hindi ako ganun ka-open. Lyra, I can be professional too. Pero hindi ko mapigilan ng curiosity. You know that, right? Siguro. Dahil ba madalas mo silang makita kaya naman ganyan ka na lang kung magtanong sa akin? Usal ni Lyra. Lyra, you can't hide them from me forever. You know, I will find out sooner or later. Hindi na lang nagsalita si Lyra. Dahil alam naman niya na tama ang sinabi ni Evander. Pero ayaw niyang aminin yon sa kanyang sarili. At ayaw talaga niyang malaman ni Evander ang katotohanan dahil natatakot siyang baka mangyari ulit ang nangyari noon. Ayaw niyang pati ang kanyang mga anak ay masaktan. Sa sumunod na mga araw, madalas nang magtagpo ang landas ng dalawa. At kahit anong gawing pag-iwas ni Lyra, hindi pa rin tumitigil si Evander sa kakatanong sa kanya. Evander, saad ni Eleanor, ang ina ni Evander. Alam naming may iniisip ka tungkol kay Lyra at sa mga bata. Hindi ko maintindihan, Mom. Hindi ko alam kung bakit ayaw niyang sabihin sa akin kung sino ang ama ng kambal. Son, matagal na namin gusto na magkaroon ng apo, saad naman ni Emilio. At may kutob kami na ikaw ang ama ng mga bata. Dagdag pa ni Eleanor. Dad, Mom, hindi pa naman sigurado yan. Hindi ko rin alam kung hahayaan ako ni Lyra na maging parte ng buhay nila. Evander, anak, nakikita naman namin kung gaano ka kasipag magtrabaho. At alam naming magiging responsable ka ring ama. Kaya naman subukan mo ulit na tanungin siya. O kaya naman obserbahan mo sila. Saad ng ginang. Dahan-dahang napatango si Evander sa kanyang mga magulang. I'll try. Pero hindi ko maipapangako na magiging madali. Knowing Lyra, she won't like it if I push too hard. Ngumiti si Eleanor sa kanyang anak. Anak, hindi rin kami nagmamadali.
Pero alam namin sa puso mo, gusto mong malaman ng katotohanan at maging bahagi ng buhay ng mga bata. At alam din namin na mahal mo pa si Lyra. Hindi agad nakapagsalita si Evander, tapos ay napailing na lang din. Gusto rin talaga ng mga magulang niya na malaman ang katotohanan. Okay, I'll do it. Sagot niya. I'll find out para sa kanila at para na rin sa amin. Isang hapon, sa garden ng main mansion, naglalaro ang kambal habang si Lyra naman ay may ginagawa sa kanyang laptop. Maya-maya pa ay napansin ni Ilara si Evander na nakatingin sa kanila. Agad naman siyang bumulong kay Lyric. Look, Lyric, siya yung guy na kumausap kay Mom last time, diba? Saad ni Ilara sa kanyang kambal. Agad namang tinignan ni Lyric ang sinasabi ng kanyang kakambal, tapos ay tumango. Yeah, I think he likes Mommy, saad pa ni Lyric. Napansin ni Evander na nakatingin sa kanya ang kambal, kaya naman agad siyang umiwas ng tingin. Akala niya ay isusumbong siya ng kambal pero nanatili itong tahimik at nagbubulong-bulungan. Mas lalo lang tuloy lumakas ang kutob ni Evander na anak niya ang kambal. They're my kids. I know it. I just have to be sure. Kinabukasan sa garden, naroon na naman ang mag-ina at maya-maya pa dumating si Evander na nakatayo sa di kalayuan at nakamasid sa kambal. Lyra, tawag niya sa dating kasintahan. Ano? Gusto ko lang tanungin tungkol sa... Evander, wag mo nang simulan yan. Putol pa ni Lyra. Hindi ko sasabihin, wala kang karapatan malaman yun. Lumapit si Evander ng kaunti. Lyra, hindi ka pwedeng palagi nalang umiiwas sa akin. Gusto ko lang namang malaman kung sino yung ama ng mga bata. Kasi nga, hindi naman ikaw. Hindi ikaw ang ama, kaya dapat wag mo nang ipilit ang sarili mo sa buhay namin. Basta wag mo na akong istorbuhin. Hindi na nakapagsalita si Evander. Tila natulala sa kanyang narinig mula sa dating kasintahan. Sa sumunod na araw, nagpalamig lang si Evander saglit, pero para sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Isang hapon, nasa garden si Lyra. Nakaluhod siya sa bench habang inaayos ang laptop niya. Hindi ko maintindihan. Bakit parang lagi kang nagtatago kapag nandito ako? Tanong pa ni Evander. Tinatanong pa talaga? Saad ni Lyra at umirap sa lalaki. Ang sungit mo. Nakakainis ka kasi, sagot ng babae. Nakakainis? Ako lang ba? O ikaw din? Sagot naman ni Evander. Walang kwenta yung tanong mo, saad ni Lyra. Tumayo na tinawakan ang laptop. Hindi ko sasabihin kung sino ang ama ng kambal, kaya wag mo na ulit akong tanungin pa. Nakalimutan mo yatang hindi ako basta-bastang sumusuko. Ngisip pa ni Evander. Bahala ka na sa buhay mo. Inis na saad ni Lyra at iniwan ang lalaki sa garden. Natawa na lang si Evander habang hindi inaalis ang tingin sa dati niyang kasintahan na pikon lagi sa kanya. Nasa labas ang kambal sa malawak na pasture ng hasyenda. Abala sila sa paglalaro, maya-maya bigla na lang napansin nila si Evander. Nakasakay ang lalaki sa isa sa mga kabayo ng hasyenda. Wow! Tignan mo yung guy, Lyric! Sambit pa ni Ilara. Yeah, ang galing niya! Sagot pa ni Lyric. Napatingin si Evander sa kanila at ngumiti. Gusto niyo bang sumakay? Tanong niya, halatang nag-e-enjoy sa reaksyon ng kambal. Pwede po ba? Tanong ng dalawang bata. Of course, pwedeng-pwede. Sagot naman ni Evander sa dalawang bata. Mabilis naman na tumakbo ang kambal papunta kay Evander. At si Evander naman ay nakangiting tinuturuan ang dalawang bata. Samantala, si Lyra ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi pa napansin na kasama na ng kanyang mga anak ang lalaki. Maya-maya pa ay napansin niya ang katahimikan sa paligid. Napalingon siya at laking gulat nang makita na wala na ang mga anak. Tapos ay nakita niya ang kanyang mga anak na nakasakay na sa kabayo at masayang tinuturuan ni Evander. Evander! Anong ginagawa mo sa kanila? Sigaw pa ni Lyra. Napatigil si Evander at bumaba sa kabayo. Medyo nagulat sa biglaang pagsigaw ng babae. Oh, tinanong ko lang sila kung gusto nilang sumakay. Hindi ko naman naisip na magagalit ka. Sagot niya. Lumapit si Lyra sa kanila, halatang nag-aalala sa mga bata. Hindi mo pwedeng basta-basta nalang kunin yung mga bata. Baka kung mapano pa sila dahil sa kagagawan mo. Lyra, calm down. I'm just making them happy. Look at their faces. They're enjoying it. Sabay na napatango ang kambal, halatang nasisiyahan sa bagong karanasan. At saka I'm just teaching them. And I'm careful. Saad ni Evander sabay turo sa mga bata na nakangiti. Nagkatinginan sila sandali ni Evander, pero agad na umiwas ng tingin si Lyra at lumapit sa mga anak niya. Enough na ha? Hindi nyo na to uulitin nang wala ako. Naiintindihan nyo ba?
Mahigpit niyang saad. Hindi naman nagsalita si Evander at tumingin lang sa kambal. Mommy, bulong ni Ilara. Sorry po. Shh, okay lang Ilara. Pero unahin niyo lagi yung safety niyo, naiintindihan niyo ba? Mahinahong saad ni Lyra sa anak. Opo, Mommy. Sagot naman ni Lyric. Hinawakan ni Lyra ang kamay ng mga anak at mabilis na silang naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Iniwan si Evander na nakatingin sa kanila. They're really mine. I can feel it. Mahinang sambit ng binata. Pagpasok ni Lyra at ng kambal sa mansyon, halata ang inis at kaba sa mukha ng babae. Agad niyang pinaupo ang kambal sa sofa. Mommy, sorry na po. Bulong pa ni Ilara. He's nice naman po, saad pa ni Lyric. Huminga ng malalim si Lyra. Alam niyang hindi dapat na makita ng kambal ang tunay na dahilan kung bakit siya sobrang protective sa kanila. Kids, promise me, wag na kayong basta-bastang lalapit kahit kanino, okay? Kahit kilala niyo pa siya. Madiin niya pang bilin. Tumango ang kambal pero halata pa rin ang pagkalito sa mga mata nila. Sa labas naman ng mansyon, nakaupo si Evander sa ilalim ng malaking puno. Hawak-hawak ang tali ng kabayo. Tahimik siyang nakatingin sa pinto ng mansyon kung saan pumasok ang mag-iina. Lyra, bakit mo pa itinatago? Hanggang kailan mo pa ako balak lalayuan? Mahinang saad pa niya. Kinagabihan habang natutulog ang kambal, hindi pa rin mapakali si Lyra. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa payapang mukha ni Ilara at Lyric. Paano kung malaman niya? Paano kung siya mismo yung magpumilit na kunin sila sa akin? Hindi ko kayang mawala ang mga anak ko. Hindi ko sila kayang ipagkatiwala sa taong minsan na akong sinaktan. Saad ni Lyra sa kanyang sarili. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Lyra ang mga bata sa garden ng mansyon, bigla na lamang dumating si Evander. Hindi ka ba napapagod sa kakasunod sa akin? Saad ni Lyra, agad na umirap nang makita siya. Hindi naman ako sumusunod. Dumadaan lang. Sagot ni Evander sabay ngisi. Coincidence lang na nagkita tayo. Coincidence daw. Bulong ni Lyra sabay iling. Kung hindi ka ba naman makulit, ewan ko na lang. Lumapit si Evander. Tinignan ang laptop na nakabukas sa mesa. Ano naman yan? Online shopping? Mahilig ka pa rin sa mga sale? Hindi ka nakakatawa, Evander, at saka hindi ako tulad mo na bili ng bili kahit hindi naman kailangan. Oo na, pero at least marunong mag-invest. Napatigil si Lyra at napatingin sa kanya ng masama. Alam mo, ikaw lang talaga yung tao na kayang ubusin yung pasensya ko sa loob ng 1 minuto. Correction. Sabat agad ni Evander. Ako lang din yung taong nakakapagpalabas ng totoong ikaw. Aminin mo, namiss mo rin akong asarin. Hindi kita na-miss, sagot ni Lyra sabay talikod. Pero hindi mo pa rin ako nakalimutan. Dagdag pa ni Evander, nakasunod sa kanya ng tingin. Sa hindi kalayuan, nakikinig ang kambal sa kanilang dalawa. Lyric, parang lagi silang ganito ni Mommy kapag magkasama, saad ni Ilara. Yeah, tumango si Lyric. Parang may feeling sila sa isa't isa. Sabihin mo nilang kasi kung sino ang ama ng kambal para matapos na tong hide and seek natin. Saad ni Evander, seryosong nakatingin sa kanya. Kung ayaw mo akong tigilan, ako na lang yung titigil. Makaalis na nga, saad ni Lyra sabay akmang aalis. Lyra, tawag ni Evander, kahit hindi mo sabihin. I'll find out myself. Hindi ako susuko. Napalingon si Lyra. Halatang natamaan sa sinabi niya. Pero imbis na magpatalo, gumisi siya ng sarkastiko. Good luck na lang, Mr. Investigator. Sana hindi ka mapagod sa kakatanong. Tumalikod siya at iniwan si Evander sa garden. Pero bago pa siya makalayo, narinig pa niya ang boses ng lalaki. Hindi ako mapapagod. Lalo na kung ikaw at ang kambal ang sagot. Dumating ang araw ng anniversary ng Hacienda El Paraiso. 4 lang silang magkakapatid na naroon. Kasama rin yung mga workers at iba pang mga nasa business world. Kasama ni Lyra ang kambal. Nakasuot sila ng magkaparehong kulay. Si Lyric at Ilara ay naka-white polo at dress na may accent na pastel, habang si Lyra naman ay naka-light blue na simpleng dress. Mommy, ang ganda po dito! Bulalas pa ni Ilara habang hawak ang cotton candy. Oo nga po, Mommy. Ang daming tao tsaka may mga balloons pa. Dagdag pa ni Lyric na halos tumatalon sa tuwa. Ngumiti si Lyra kahit na kinakabahan siya.
Hindi mawala sa isip niya ang mga bangayan nila ni Evander nitong mga nakaraang araw. At alam niyang nandito na naman ang lalaki. At hindi nga siya nagkamali. Sa kabilang dulo ng garden, nakita niya si Evander na naka-dark slacks at fitted polo. Hawak nito ang isang baso ng alak at nakatingin ng diretso sa kanya. "Mommy," bulong pa ni Lyric. "Andito naman po si Tito Evander." Si Elara naman ang napabaling sa ina at bumulong. "He's staring at you again, Mommy." Kinagat ni Lyra ang labi niya at pinilit iwasan ang tingin ng lalaki. Ngunit ilang sandali pa ay lumapit si Evander. "Bagay na bagay ka pa rin sa mga ganitong event." Saad ni Evander at tumingin saglit sa kambal. "At mas lalo kang gumanda dahil may kasamang mini versions mo." Umirap si Lyra. "Kung pupuriin mo lang ako para mang-asar, wag na lang." "Ano ka ba? Sincere ako." Ngumisi si Evander. "Pero pwede rin namang mang-asar. Depende sa mood mo." Napatingin ang kambal sa kanila. Parehong nagtataka pero aliw na aliw sa paraan ng pag-uusap ng dalawa. "Parang nasa cartoon sila, Elara." Saad pa ni Lyric. "Oo nga, parang lagi silang nag-aaway pero hindi naman galit." Sagot ng kapatid niya. "Bakit ka nga ba laging sumusulpot kung nasan ako?" Tanong ni Lyra, halatang iritado. "Siguro kasi lagi rin kitang hinahanap." Sagot ni Evander. "Stop playing games, Evander. Kung ano man yung iniisip mong dahilan kung bakit ako nandito, mali ka." "Really?" Tumaas ang kilay ng lalaki. "Kasi para sa akin, everything is starting to make sense." Bago pa makasagot si Lyra, tinawag na ang lahat para sa official program ng anniversary. Nagsimula ang fireworks exhibition at natuwa ang mga bata. Tumakbo sina Elara at Lyric papalapit sa mas magandang pwesto para makapanood, habang naiwan si Lyra at Evander na magkatabi. Hindi na napigilan pa ni Evander ang sarili at bumulong. "Lyra, kung ayaw mo pa rin sabihin kung sinong ama nila, fine. Pero tandaan mo, hindi ako titigil. Dahil kapag tumitingin ako sa kambal, nakikita ko yung sarili ko." Halos mabitawan ni Lyra ang hawak niyang bag. Nagpalingalinga siya, baka may makarinig. "Evander," saad niya, "walang katotohanan yung mga iniisip mo. At kung gusto mo ng gulo, wag dito." Ngumiti si Evander at bahagyang lumayo. Habang si Lyra naman ay hindi mapakali sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa isang sulok ng malawak na garden, nakaupo si Lyra kasama ang kanyang mga ating sina Lucia, Adriana at Elora. Habang busy ang mga bata, kabilang na ang kambal sa paglalaro kasama ng kanilang mga pinsan, nagkaroon ng pagkakataon ng magkakapatid na makapag-usap ng masinsinan. "Ang saya nilang tignan, no?" Saad ni Adriana habang nakatingin sa anak, kasama ang mga pinsan nitong nagtatawanan. "Oo nga," dagdag pa ni Elora. "Parang walang problema sa mundo kapag sila yung tinitignan mo." Napangiti si Lyra, pero agad ding nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Biglang nagsalita si Lucia. "Lyra, alam na ba ni Evander?" Napatigil siya. Halatang nagulat sa tanong pa nito. "Alam? Tungkol saan?" "Tungkol sa kambal, syempre," sagot pa ni Lucia. Kitang-kita naman sa itsura nila, lalo na kay Lyric. Nagkatinginan ang magkakapatid. Napabuntong hininga naman si Lyra. Hindi pa. At hindi niya kailangang malaman. "Lyra," malumanay na sabi ni Adriana. "Hanggang kailan mo balak itago? Kita mo naman, palagi kayong nagkikitang dalawa. Hindi mo siya maiiwasan habang nandito ka sa asyenda." "Hindi pa ako handa." Mariing sagot pa ni Lyra. "Saka ayokong guluhin yung buhay ng mga anak ko." Bago pa makasagot ang mga ate niya, biglang may sumulpot sa kanilang likuran. "Guluhin? Sino naman yung gagawa nun?" Napapitlag si Lyra. Napalingon silang lahat at nakita si Evander na nakangiti sa kanila, may hawak pang baso ng alak. "Ano bang topic at parang seryoso kayong lahat?" Dagdag pang tanong nito. Nakataas pa ang kilay habang sinusuri ang magkakapatid. Nagkatinginan ang magkakapatid at agad iniwas ang usapan. Pinag-uusapan lang namin kung sino yung mas magaling sumayaw sa atin noon." Biro pa ni Elora. "Oo nga," saad ni Adriana, agad na nakisakay. Hindi raw kasi makapaniwala si Lyra na may talent ka rin pala sa sayawan. Ngumisi si Evander at tumingin kay Lyra. "Talaga? Ganun ba, Lyra? Hindi ka pa rin makaget over sa talent ko?" Umirap si Lyra. Halatang naiirita pero pinipigilan ang sarili. "Kung meron ka mang talent, sana tinabi mo na lang sa baul."
Tumawa na lamang sila Lucia sa kanilang narinig. Si Evander naman, imbis na magpaapekto, lalo pa itong umiti kay Lyra. Hindi bale, may mga bagay talagang hindi natatago. Kahit anong pilit mong itago. Saad pa ng lalaki. Napatigil si Lyra. Natamaan sa huling sinabi ng lalaki. Nagkatinginan silang dalawa at agad na umiwas ng tingin si Lyra. Maya-maya ay lumapit sina Javier, Tomas at Xavier. Kasama pa nila sina Cairo at Casper. Halata sa itsura ng magkakaibigan na enjoy sila sa event. Nandito pala ang mga Queens of the Night. Biro pa agad ni Javier nang makita ang asawang si Lucia at ang kanyang mga kapatid. Queens daw, pero halata namang gutom na sa buffet kanina. Sabat pa ni Tomas na kaagad namang kinatawa ng lahat. Hoy, hindi totoo yan ha. Depensa pa ni Adriana pero natawa rin siya. Kilala kita, love. Saad pa ni Tomas na kinapula ng pisngi ng asawa niya. Sumabat si Xavier, nakangisi habang nakatingin kay Elora. At least si Adriana may kasama. Unlike you, Javier. Kanina pa kami nag-uusap ng asawa ko kasi masyado ka raw seryoso sa business talk. Business talk agad sa anniversary? Tawa ni Casper sabay tapik kay Javier sa balikat. Relax bro, hindi lahat ng oras excel at meetings. Ano ba? Hindi business yun. Sagot pa ni Javier. Nag-uusap lang kami tungkol sa expansion. Expansion na naman. Singit pa ni Cairo sabay irap kunwari. Puro kayo hasyenda at negosyo. Buti pa si Evander, livestock lang yung iniintindi. Nagtawanan ang grupo at sabay-sabay silang tumingin kay Evander na tahimik lang na nakatayo malapit kay Lyra. Ay teka, dagdag pa ni Casper. Ba't parang may ibang iniintindi si Evander ngayon? Napatingin ang lahat kay Evander. Halata ang panunukso sa mga ngisi ni na Cairo at Xavier. Wala. Sagot agad ni Evander. Kunwari walang pakialam sa mga sinasabi ng kaibigan. Nakikinig lang ako sa mga kabaliwan niyo. Pero agad namang umiksena si Xavier, nakataas ang kilay. Talaga lang ha? Kanina pa ako nakatingin dito bro. Hindi mga kabayo o baka yung tinitignan mo, kundi shut up Xavier. Putol pa ni Evander. Nagtawanan ang grupo lalo na't nahalata nilang naiinis na si Evander. Grabe, pati si Evander piko na ngayon. Hindi na tulad ng dati. Tawa pa ni Tomas. Love struck yan, dagdag pa ni Cairo sabay kindat. Nag-init ang pisngi ni Lyra at mabilis siyang sumingit. Pwede ba ang iingay nyo? Hindi ba dapat seryosong usapan to tungkol sa anniversary ng Hacienda El Paraiso? Biro agad ni Casper. Even Lyra is defending him. Nagtawanan ulit ang buong grupo, maliban sa kanya at kay Evander, na halatang napikon pero magkaiba ang dahilan. Nagpatuloy pa ang asaran at tawanan ng grupo. Hindi na halos matapos-tapos ang pangungulit ni na Cairo at Casper. Lalo na't halata nilang naiirita na si Evander. Ngunit bago pa tuluyang lumalim ang biruan, biglang lumapit ang photographer dala ang kamera. Excuse me po sir, ma'am. Kukuhanan po muna namin kayo para sa anniversary album. Magalang na saad pa nito. Agad silang tinawag at isa-isa namang naglapitan ang mga anak para sumama sa litrato. Napangiti si Adriana at Lucia nang makita ang mga bata at sabay-sabay nilang tinawag ang mga to. Come here baby! Tawag ni Adriana kay Timothy. Dito ka sa tabi ni Mommy, dagdag pa ni Lucia kay Javiela at sa kapatid nito. Tumakbo rin sina Ilara at Lyric at tumabi sa kanilang inang si Lyra. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkatabi pa si Lyra at Evander. Dito po kayo, sir, utos ng photographer kay Evander. Kaya't bago pa makapalag si Lyra, naramdaman niyang nasa tabi na niya ang dating kasintahan. At nang maramdaman ni Evander ang maliit na kamay ni Ilara na kumapit sa suit niya, kusa na niyang binuhat ang bata. Ay, thank you po sir. Nakangiting sambit ng photographer. Mas maganda pong tingnan na buhat niyo po yung baby. Hindi nakaimik si Lyra, lalo na't halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. Hawak niya si Lyric sa kamay samantalang buhat naman ni Evander si Ilara. Okay, smile everyone! Saad pa ng photographer. Napangiti ang lahat, pero sa mismong pag-click ng kamera, ramdam ni Lyra ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Para bang kumpletong pamilya silang apat sa litrato. Isang bagay na pilit niyang tinatakasan pero hindi kayang itago ng larawan. Matapos silang kuhanan ng lahat, sinunod naman ng photographer ang mga bata. Habang kinukuhanan ng pictures ang mga bata, hindi maiwasan ni Evander na mapatingin sa kanila. Napapatingin siya sa bawat galaw, bawat ngiti, at sa kung paano maghawak kamay ang kambal. They look exactly like me.
Mahina niyang bulong sa sarili. Si Lyra naman nakatingin din sa kanyang mga anak habang kinukuhanan ng litrato. Nagkatinginan sila ni Evander saglit ngunit walang nagsalita. Okay, smile na po, utos ng photographer. Matapos ang anibersaryo ng hasyenda, nagsiuwian na rin ang lahat. Hawak-hawak ni Lyra ang kamay ng kanyang mga anak at umuwi na rin sa mansyon. Habang nakatanaw pa rin sa hindi kalayuan si Evander sa mag-iina. Isang madaling araw, nagising si Lyra nang maramdaman na parang mainit ang kanyang anak. Nang magmulat ay agad niyang tsinek si Lyric. Normal lang naman ang init ng kanyang anak. Pero nang si Lyra na yung kanyang tsinek, nanlaki ang kanyang mata ng sobrang init nito. Agad niyang binuhat ang anak para makababa. Nagising din ang kanyang ate Elora. Kaya naman sinabi niyang nilalagnat ang anak. Agad nilang dinala sa ospital ang bata. Habang si Lyra naman ay natataranta na. Nasa kwarto si Lyric, baka magtaka siya na wala kami ng kambal niya. Saad ni Lyra sa kanyang ate. Don't worry, natawagan ko na si ate Adriana. Sagot naman ni Elora sa kapatid. Napatango naman si Lyra at hinihintay na ang doktor na nag-aasikaso sa kanyang anak. Maya-maya pa ay lumabas na ito. Kailangan natin ng blood transfusion. Sagot ng doktor. Ang blood type ni Elara ay rare at kailangan natin agad ng compatible na donor. Kinabahan lalo si Lyra dahil hindi niya ka-blood type ang anak at ang kilala niyang kapareho ng type ng dugo ng anak ay walang iba kundi si Evander, ang ama nito. Should I call him? Tanong pa ni Xavier sa sister-in-law niya. Kahit labag sa loob ay tumango si Lyra sa asawa ng kanyang ate. Wala na siyang magagawa dahil buhay na ng kanyang anak ang nakasalalay dito. Naghintay si Lyra sa lalaki at maya-maya pa ay dumating na rin si Evander. Nagtama ang mata nilang dalawa pero walang nagsalita. Hanggang sa kinausap na ng doktor ang lalaki. Walang kung anong sinabi si Lyra sa lalaki. Kinakabahan pa rin siya para sa anak at alam niyang may tumatakbo na sa isipan ng dating kasintahan. Si Evander naman ay dali-daling pumasok sa loob para masalina ng dugo si Elara at alam na ang sagot sa mga tanong niya noong nakaraan. Sigurado na talaga siyang ama ng kambal, lalo na ngayon na sa kanya humingi ng tulong si Lyra para magsali ng dugo sa anak. At parehas pa sila ng blood type ni Elara. Pero hindi na muna pinagtuunan ni Evander ang bagay na yon. Ang importante sa kanya ngayon ay maging maayos ang kalagayan ni Elara. Habang nakaupo si Lyra sa tabi ng kama ni Elara, hawak ang maliit na kamay ng anak, hindi niya maiwasang mapatingin kay Evander. Tahimik lang ito sa kabilang dulo ng kwarto, ngunit halata sa bawat kilos ang pag-aalala sa bata. Evander, salamat sa tulong mo, saad ni Lyra. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot pa ng lalaki. Ang mas importante ngayon, safe siya. Magsasalita sana si Lyra nang pumasok ang doktor ni Elara. Dok, okay na po ba siya? Tanong ni Lyra sa doktor. Stabilize na siya. Kailangan lang natin siyang bantayan ng maigi sa susunod na 24 hours. Sagot ng doktor habang nag-aayos ng mga kagamitan. Mabuti naman po kung ganun, saad ni Evander. Tapos ay humarap sa babae. Kung kailangan niyo ako, nandito ako. Hindi agad nakapagsalita si Lyra sa kanyang narinig mula sa lalaki. Magiging okay rin siya, Lyra. Saad pa ni Lucia sa tabi niya, mahigpit na hinahawakan ang balikat ng kapatid. Huwag kang masyadong mag-alala. Sa sumunod na araw, bumalik na ang sigla ni Elara. Nakangiti siya habang naglalaro sa kanyang kama. Hawak ang paborito niyang laruan. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata at agad na napangiti si Lyra. Ang galing mo, baby girl. Ang tapang mo. Sambit ni Lyra habang yakap ang anak. Naroon din si Lyric na nag-aalala rin sa kanyang kambal. Lyric, thank you anak ha, sa pagiging mabait at maalalahanin sa kapatid mo. Saad ni Lyra. Sa kabilang dulo ng kwarto, si Evander ay nakangiti habang pinagmamasdan ang kambal. Halata ang saya at ginhawang nararamdaman niya nang makitang maayos na si Elara. Nang tuluyan ng makalabas si Elara, si Evander yung naghatid sa kanila sa mansyon. At habang nasa mga kapatid ni Lyra ang mga anak, ginamit ni Lyra ang pagkakataon na yon para makausap si Evander. May problema ba? Tanong pa ni Evander nang mapansin na parang seryoso si Lyra. May gusto lang akong sabihin. Sagot ng babae. Dahan-dahan namang napatango si Evander at naupo sa tabi ni Lyra. Okay, saad ng lalaki. Hindi mo ba ako tatanungin tungkol sa mga bata? Hindi na. Okay na rin siguro to. Para hindi na tayo nag-aaway. Saad pa ni Evander. Hindi agad nakapagsalita si Lyra.
Hindi siya makapaniwala na hindi na nangungulit si Evander. Hindi naman nakita pipilitin kung ayaw mong sabihin. Anak mo sila. Putol pa ni Lyra sa sinasabi ni Evander. Agad na napalingon sa kanya ang lalaki. Kahit alam na ni Evander na anak niya ang kambal, iba pa rin pala na marinig ito mismo sa labi ng dating kasintahan. I'm sorry. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Natakot kasi ako na baka kunin mo sila sa akin eh. At kapag nalaman ng mga magulang mo, kukunin nila sa akin ang mga bata. Alam ko naman na ayaw sa akin ng mga magulang mo. Kaya nga umalis ako noon eh. Kaya nakipaghiwalay ako sa'yo noon. Sabi pa ni Lyra. What? Hindi makapaniwalang saad ni Evander. Hindi niya alam kung paano iproseso ang mga narinig mula sa babae. Ayaw sa akin ng mga magulang mo, diba? Kaya nga umalis na lang ako kasi hindi nila ako tanggap para sa'yo. Lyra, gustong-gusto ka nila mom and dad. Anong sinasabi mo? Usal pa ni Evander. Ha? Naguguluhang saad ni Lyra sa lalaki. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan pero ang alam ko, mahal na mahal ka nila. Nung maghiwalay nga tayo, umiyak sila dahil sa lungkot. Gustong-gusto ka nila para sa akin. Paliwanag pa ni Evander. Habang si Lyra naman ay hindi alam ang sasabihin. Naguguluhan na rin siya sa kanyang narinig. Narinig ko nung gabing yun, ayaw nila sa akin, kaya umalis na lang ako at nakipaghiwalay sa'yo. Hindi ikaw yung tinutukoy nila nun, Lyra. Ibang babae yun. Yung nangungulit sa akin. Sinabi sa akin nila mom na ayaw nila dun. At layuan ko kasi hindi naman ako bagay sa kanya. At sa'yo lang dapat ako. Ikaw lang dapat yung pakasalan ko. Hindi ko alam na yun pala yung dahilan kung bakit mo ko hiniwalayan. Akala mo hindi ka nila gusto? Napahawak si Lyra sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na nasayang ang ilang taon nang dahil lang sa maling akala. I'm sorry, saad ni Lyra. Hinawakan naman ni Evander ang kanyang kamay at hinalikan yon. Wala nang sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Seryosong saad ni Evander habang nakatingin sa mga mata ni Lyra. Niyakap ni Evander ang babae, habang si Lyra naman ay umiiyak sa kanyang dibdib. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawala yung pagmamahal ko sa'yo, saad pa ni Lyra. Mahal na mahal pa rin kita. Sagot naman ni Evander at hinalikan ang noo ng babae. Mommy? Daddy? Sabay na saad ng kambal na kanina pa pala nakikinig sa kanila. Mas lalong naiyak si Lyra at si Evander naman ay pinipigilan ang mga luha sa mga mata. Hindi na niya na yon napigilan ng yakapin siya ng kambal. Hi babies, saad ni Evander sa bayakap ng mahigpit sa mga bata. Sa sumunod na araw, dumalaw ang mga magulang ni Evander, na masayang masaya rin at sa wakas ay nagkabalikan na ang dalawa. Lalo na't nang malaman nila na may apo na rin sila. Hindi lang isa, kundi 2 apo. Pinasyal ni Eleanor at Emilio ang mga bata, kaya naman naiwan sa mansyon si Lyra at Evander na nasa kwarto. Ang bilis ng araw. Kaya nga, parang nung isang araw lang ang sungit-sungit mo sa akin, saad pa ni Evander. Napairap si Lyra sa lalaki. Tapos ngayon nakayakap ka na sa akin. Dagdag pa ni Evander. Kainis ka, sambit pa ni Lyra. What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sagot pa ni Evander. Nagtawanan silang dalawa tapos ay tinignan ni Evander si Lyra. Kaya naman napatingin din sa kanya ang babae. Maya-maya pa ay dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Naramdaman ni Lyra ang kamay ni Evander sa loob ng kanyang damit. At maya-maya pa ay isa-isa nang natanggal ang kanilang saplot. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa bedsheet nang unti-unti nang bumilis ang paggalaw ni Evander sa kanyang likuran. Napakagat siya sa labi dahil sa bawat paghampas ng katawan nito sa kanyang likuran. Dinig na dinig niya ang ingay at mga ungol niya kasabay ng mga paggalaw nila. Nanginginig na ang binti ng babae dahil sa init na pinapadama sa kanya ng lalaki. Yumakap siya dito habang nagpatuloy ang paggalaw niya sa loob nito. Kitang-kita ni Lyra ang titig sa kanya ni Evander at mas lalo lang siyang nag-init sa paraan ng pagtitig sa kanya ng lalaki. Lalo na nang si Evander na ang nagsimulang gumalaw. Nagpapalit-palit sila ng posisyon bago sila matapos dalawa. Sabay silang naligong dalawa pero nagtagal din dahil hindi makatiis si Evander. Nang makatapos ay pagod na pagod silang nahiga sa kama.
Hindi mo na siguro ako makakalakad ng 1 linggo? Biro pa ni Lyra. Well, I'm sorry baby. Saad ni Evander sa kasintahan. Okay lang naman, gusto ko rin. Tawa pa ni Lyra. Isa pa? Tanong pa ni Evander. Bago pa man makasagot si Lyra ay narinig na nila ang boses ng kanilang mga anak sa baba. Next time, ngisi ni Lyra sa boyfriend. Napakamot naman sa batok si Evander at agad na napailing. Hinalikan niya si Lyra ng mabilis sa labi bago sila bumaba para salubungin ang kanilang 2 anak. Sa sumunod na mga araw, naging maayos ang buhay nilang 4. Masaya si Lyra dahil sa wakas ay kumpleto na silang 4. Lalo siyang masaya dahil nakikita niyang masaya ang kanyang mga anak. Nagkaroon sila ng family dinner sa mansyon na pinahanda ni Evander. Naroon ang mga kaibigan ni Evander, pamilya at syempre mga kapatid ni Lyra. Bakit? Tanong ni Lyra kay Evander dahil kanina pa ito napapatingin sa kanya. Wala naman, ang ganda mo lang. Sagot ng lalaki. Sus, nang bola ka pa? Saad pa ni Lyra. Hindi ang ganda mo naman talaga. Dagdag pa ni Evander. Namula naman si Lyra sa sinabi ng kasintahan at mabilis na hinalikan si Evander. Maya-maya pa, nagulat si Lyra nang tumayo si Evander tapos ay kinuha ang mikropono. Napatingin pa si Lyra sa kanyang mga anak na agad nang ngumiti sa ina. Nagtaka si Lyra doon, hindi alam ang nangyayari. Good evening everyone. Panimula pa ni Evander. Alam kong andito kayo para mag-enjoy. Pero gusto ko ring samantalahin ang pagkakataon para magpasalamat. Lyra, sambit pa ni Evander kaya naman agad na napatigil si Lyra sa pagkain at namula agad ang kanyang pisngi. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masayang umuuwi araw-araw. You gave me 2 wonderful kids, our Lyric and Ilara. At higit sa lahat, binigyan mo ko ng pagkakataon na maging buo ulit ang buhay. Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga bisita, lalo na ang mga kapatid ni Lyra na tila kinikilig para sa kanya. Napahawak si Lyra sa bibig. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Evander, mahina niyang bulong. Ngumiti si Evander at dahan-dahang lumuhod sa harapan ni Lyra. Sabay labas ng maliit na kahon mula sa bulsa. Nang buksan niya ito, kumislap ang isang magandang singsing. Lyra Angeles, saad ni Evander. Will you marry me? Sabay na sumigaw si Ilara at Lyric. Say yes, Mommy! Say yes! Tumayo rin ang mga kapatid ni Lyra, tuwang-tuwa sa eksena. Halatang kinikilig ang mga to. Parang tumigil ang oras habang nakatitig si Lyra sa lalaking minsan niyang nasaktan at ngayon buong tapang na muling humihingi ng pagkakataon. Evander, saad ni Lyra. Yes, I will marry you. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at agad na tumayo si Evander para yakapin at talikan si Lyra. Ang kambal naman, mabilis na tumakbo papunta sa kanilang mga magulang para sumali sa yakapan. Mabilis na kumalat ang balita na engaged na si Lyra at Evander sa buong Hacienda El Paraiso. Tuwang-tuwa ang lahat ng kapatid ni Lyra, lalo na't nakita nilang masaya na rin sa wakas ang kanilang kapatid. Si Eleanor at Emilio naman, ang mga magulang ni Evander, halos hindi mapigilan ng excitement. Finally, magkakaroon na ulit kami ng bagong apo. Masayang saad ni Emilio sabay tapik sa balikat ng anak. Si Lyra naman, kahit na kinakabahan ay hindi maitago ang saya habang sinasamahan ng kanyang mga kapatid sa pamimili ng wedding gown, cake tasting at paghahanap ng mga bulaklak. Si Ilara at Lyric ay laging kasama, mas excited pa nga yata kesa sa kanilang mommy. Mommy, gusto ko po na maraming flowers sa wedding mo, saad pa ni Ilara. At gusto ko po ng chocolate fountain, sabat naman ni Lyric. Natawa si Lyra, sabay titig kay Evander na nakangiti lang habang nakikinig sa mga hiling ng kambal. See, hindi lang tayo yung nagpaplano, pati yung mga anak natin. Biro pa ni Evander. Isang hapon, matapos ang ilang araw ng abalang wedding preparations, naisip ni Evander na bigyan ng araw ng pahinga si Lyra at mag-spend sila ng quality time bilang isang pamilya. Come with me, saad ni Evander. Hawak ang kamay ni Lyra. Ha? Saan na naman? Kunot noong tanong pa nito. Trust me, sagot ng lalaki sabay kindat. Dinala niya si Lyra at ang kambal sa pasture ng hacienda, kung saan naghihintay ang ilang kabayo. Agad na kumislap ang mga mata ng kambal nang makita to.
Wow! Horses, Mommy! Saad pa ni Lyric. Can we ride po? Please, please? Dagdag pa ni Ilara. Halos silahin na ang kanyang ina. Medyo nag-alangan si Lyra. Safe ba to? Tanong niya kay Evander. Akong bahala. You trust me, right? Umirap si Lyra. Not really. Napahalakhak si Evander. As always, ang sungit mo. Pinili ni Evander ang pinakamabait na kabayo para sa mga bata. Una niyang isinakay si Lyric, sunod ay si Ilara. Habang hawak niya ang renda. Nakatayo si Lyra sa gilid. Halatang kinakabahan pero hindi mapigilang mapangiti sa kasiyahan ng mga anak. Mommy, look! Ang saya po! Tawag pa ni Ilara sabay kindat kay Lyric. Napatingin si Evander kay Lyra. See, they love it. Ikaw na lang yung kulang. Ayoko. Mabilis na sagot ng babae. Ngumisi si Evander. Mabilis na bumaba sa kabayo at hinila si Lyra papalapit. Wala nang atrasan. Bago pa makatanggi ang babae, nakasakay na sila pareho sa isang kabayo. Nakaupo si Lyra sa unahan habang nakayakap sa bewang niya si Evander para hawakan ng renda. Evander! Singhal ni Lyra, nanlalaki ang mga mata. Relax, I got you. Bulong ng lalaki malapit sa tenga niya. Ramdam ni Lyra ang tibok ng puso ng lalaki sa kanyang likod. Sa kabila ng kanyang inis, hindi niya maitago ang pamumulan ng kanyang pisngi. Mommy, you look so happy! Saad pa ng kambal mula sa kabila. Hindi Mabilis na tanggi ni Lyra. Ngumisi si Evander at marahang bumulong. You will be forever with me. Mabilis na lumipas ang mga araw ng paghahanda para sa kasal. Mula sa pagpili ng bulaklak, gown at pagkain, hanggang sa tawanan at asaran nilang dalawa sa bawat detalye. Ngayon, dumating na ang pinakahihintay nilang araw. Sa garden ng Hacienda El Paraiso ginanap ang kasal. Ang mga kapatid ni Lyra ay naroon, nakasuporta, habang ang kambal na sina Ilara at Lyric ang pinakamasayang bata sa buong lugar. Nakabini gown at suit, at sila rin ang may dala ng singsing. Habang naglalakad si Lyra sa aisle, hindi niya mapigilan ang luha. Nakatingin lang si Evander sa kanya, punong-puno ng pagmamahal. Walang ibang tao sa paligid kundi silang dalawa. Nang oras na para magbigay ng vows, nagkatinginan sila at naghawak ng kamay. My Lyra, from the moment I met you, my life has never been the same. I thought I lost you once. At namuhay ako sa mga taong yun, may kulang sa akin. But fate has been kind enough to bring you back. This time, with two beautiful blessings, our Lyric and Ilara. Today, I stand here not just a man in love, but as a father who promises to protect, cherish, and love not only you, but the family we build together. Naiiyak na sambit ni Evander kay Lyra. I vow to be your partner in laughter, in tears, in challenges, and in victories. I will never let pride or distance keep us apart again. You're my heart, my home, and my forever. And from this day forward, I promise no more goodbyes, only a lifetime of love with you. Dagdag pa ng lalaki habang nakatingin sa mga mata ni Lyra. My Evander, if someone told me years ago that I would be standing here, marrying you, after everything we've been through, I would not have believed it. I was hurt, I was scared, and I thought keeping secrets would protect me. But in the end, I realized my heart never stopped beating for you. You are the man I cried for, the man I loved in silence, and the man I prayed for. And now, you are the man who gave me courage to start again. Hikbi na saad ni Lyra. I vow to stand by your side, to love you even on days when it feels difficult, and to remind you that no matter what happens, we are stronger together. Thank you for loving me, for accepting my flaws, and for embracing our children with so much joy and pride. Today, I give you not just my hand, but all of me, my love, my trust, and my forever. Umiiyak na dagdag pa ni Lyra kay Evander. Pinigay ng kambal ang singsing at kahit nanginginig ang kamay dahil sa saya at kabang nararamdaman, masayang ngumiti si Evander at Lyra habang isinusuot ang mga yon sa isa't isa. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride.
Nagpalakpakan ang lahat at ang kambal naman ay sabay na sumigaw, "Yay! Mommy and Daddy are married!" Pagkatapos ng kasal sa Hacienda El Paraiso, nagdesisyon sila Lyra at Evander na magtungo sa Canada para sa kanilang honeymoon. Gusto nilang magkaroon ng oras para sa isa't isa. Pagdating nila sa Vancouver, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. Sa paligid ay makikita ang snow-capped mountains at mga pine tree na tila nasa postcard. Wow! Bulong ni Lyra habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Evander. Ngumiti naman ito tinalikan ng sentido niya. "This place is beautiful, but not as beautiful as you." Natawa si Lyra at tinampal ng mahina ang dibdib nito. "You're so cheesy." "Only for my wife." Nakangiting sagot ni Evander. Sa unang araw, nagpunta sila sa Whistler Blackcomb, isa sa pinakasikat na ski resort sa Canada. Nakasuot sila ng makapal na jackets at beanies at sinusubukan nilang mag-ski. "Evander, babagalan ko lang baka matumba ako." Saad pa ni Lyra habang dahan-dahan siyang bumaba sa slope. Nasa unahan na si Evander pero agad na bumalik para alalayan siya. "Don't worry, love. I'll catch you if you fall." At totoo nga, ilang beses nang muntik madapa si Lyra, pero palaging nandoon si Evander, nakahawak sa kamay niya. Pinapatawa siya at sinasabing, "See, you're safe with me." Kinagabihan, nanatili sila sa isang cabin na may fireplace, malapit sa Lake Louise. Habang nagyayelo ang paligid, sila naman ay nakabalot ng kumot, may hawak na hot chocolate, at magkatabing nakaupo sa harap ng nagliliyab na apoy. "Evander," mahinang boses ni Lyra, "do you ever think about how far we've become?" "Yes," sagot ng lalaki habang nakatitig sa kanyang asawa. "And I can't believe I almost lost you forever. This trip, this life, this future. Walang halaga ang lahat ng to kung wala ka." Napaluha si Lyra at agad siyang niyakap ni Evander. Bumisita rin sila sa Niagara Falls. Habang nakasakay sa boat tour, nabasa sila ng kaunti mula sa rumaragasang tubig. Tumawa si Lyra at agad siyang hinila ni Evander palapit. "Cold?" tanong pa ni Evander sa asawa. "Super!" sagot naman ni Lyra habang nanginginig. Ngumiti si Evander at inalalayan siyang isuot ang kanyang coat. Tsaka siya nito niyakap ng mahigpit. "Then let me be your warmth." Nagkatitigan sila at sa harap ng naglalakihang talon, hinalikan ni Evander ang kanyang asawa. Sa huling gabi bago umuwi, naglakad sila sa ilalim ng Northern Lights sa Yukon. Kulay berde, asul at lila ang kalangitan. "Do you see that, love?" tanong ni Evander habang nakayakap sa asawa. Sagot ni Lyra sa asawa. "It feels like the heavens are giving us the blessing. Or maybe the universe is simply celebrating that I finally got to marry the love of my life." Napangiti si Lyra, nakatingala sa mga ilaw. "Then let's make a promise. No matter what happens, we will always fight for this." "I promise." Sagot naman ni Evander sabay halik sa kanyang noo. Pagbalik nila sa kanilang hotel, nahiga na silang dalawa sa kanilang malambot na kama. Niyakap ni Evander ang kanyang asawa habang si Lyra naman ay umakap pabalik sa lalaki. Nagkatinginan silang dalawa hanggang sa dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. At ang halik na yon ay naging mapusok. Pinulupot ni Lyra ang mga braso sa batok ng asawa habang patuloy ang kanilang halikan. Habang si Evander naman ay niyakap ang kanyang bewang habang patuloy pa rin ang kanilang halikang dalawa. Maya-maya pa inalis na nila ang mga suot na damit. Gumapang ang kamay ni Evander sa buong katawan ni Lyra. Napaungol naman ng babae sa ginagawa ng asawa. Mas nakaramdam ng sabik si Evander nang marinig ang pag-ungol ni Lyra sa kanyang pangalan. Nagpalipat-lipat pa sila sa loob ng kwarto at nagpapalit-palit ng mga posisyon. Halos mabaliw na si Lyra dahil sa sobrang pusok ng bawat galaw ng kanyang katawan. Nang matapos ay pagod na pagod silang nahiga, pero binuhat siya ni Evander papunta sa banyo para makapaglinis sila ng kanilang katawang dalawa. Pagbalik nila sa Pilipinas, excited silang sinalubong ng kanilang mga anak. Miss na miss sila ng mga to at ganun din ang mag-asawa sa kambal. Isang linggo simula nang makauwi sila mula sa honeymoon, may kung anong napansin si Lyra sa kanyang sarili. Nung una, hindi na lang niya yun pinapansin pero habang tumatagal, ay mas lalo na siyang nagtataka sa kanyang sarili. Akala niya siya lang ang nakakapansin, pero pati pala ang mga tao sa kanyang paligid ay napapansin yon, lalo na ang kanyang asawang si Evander. Hindi kaya saad ni Lyra sa sarili.
Nakita niya si Evander na may dalang baso ng gatas na para sa kanya. "Here's your milk, mahal," saad ni Evander. "Thanks, love," saad ni Lyra. Dahil hindi mapakali si Evander, sinamahan na niya ang asawa sa ospital para naman makasiguro. "What's wrong with my wife, Doc?" Tanong pa ni Evander sa doktor nang matapos nitong ma-check si Lyra. "Nothing to worry about, Mr. Lopez, and congratulations to the both of you. Your wife is pregnant." Masayang saad ng doktor kaya naman napatigil ang dalawa dahil sa gulat at saya. "Magiging daddy na ako ulit?" Hindi makapaniwalang saad pa ni Evander. Naiiyak namang hinawakan ni Lyra ang kanyang tiyan tapos ay niyakap siya ng kanyang asawa at hinalik-halikan sa noo, pisngi at sa labi. "Thank you, mahal ko." Masayang saad ni Evander sa kanyang asawa. "Magkaka-baby na ulit tayo," sambit ni Lyra sa asawa. Muli siyang niyakap ni Evander at hinalikan sa noo. Pagbalik nila sa mansyon, naroon na agad ang kanilang pamilya na excited sa nalamang balita. Sinalubong sila ng kanilang mga anak na sila Ilara at Lyric na masayang masaya at magkakaroon na sila ng kapatid. "Mommy! Daddy!" Sabay na saad ng kambal at yumakap sa kanilang ina't ama. Masaya silang niyakap ng mahigpit nila Lyra at Evander dahil sa wakas, madadagdagan na sila bilang isang pamilya. "Sana boy," saad ni Lyric. "I want girl," sabi naman ni Ilara. Nagkatinginan ang mag-asawa at natawa sa narinig mula sa kanilang mga anak. Hindi pa man nila nalalaman ang gender ng magiging anak, ay mukhang nag-aaway na ang kambal kung ano ang kasarian nito. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagiging protective ni Evander sa kanyang asawang si Lyra. Wala naman masyadong ginagawa si Lyra pero kung makabantay sa kanya ang kanyang asawa, tila may nagawa siyang mabigat na kasalanan. Natatawa na lang tuloy si Lyra sa asawa kapag nakikita niyang nasa likod niya na ito at binabantayan siya. "Love," saad ni Lyra habang nakaupo sa sofa, hawak ang isang unan. "Masyado ka namang bantay sarado, wala naman akong ginagawa." "I just don't want anything bad to happen to you, love. You're carrying our baby, hindi ka pwedeng mapagod." Napangiti si Lyra tsaka pinisil ang kamay ni Evander. "Alam ko, mahal, pero baka naman sumobra ka. Baka pati yung pag-akyat sa hagdan gusto mo akong buhatin." Napakamot ng ulo si Evander at ngumisi. "Kung pwede ko lang gawin, gagawin ko talaga. Anything for you." Sa mga sumunod na linggo, hindi lang si Evander yung excited, pati na rin ang kambal. Tuwing gabi bago matulog, laging hinahawakan ni na Ilara at Lyric ang tiyan ng kanilang ina. "Baby, this is your Kuya Lyric," bulong ng bata. "Ako naman si Ate Ilara," dagdag pa ni Ilara. "Don't worry, we'll play with you when you come out." Natatawa si Lyra habang nakahiga, samantalang si Evander naman ay nakatingin sa kanila na may ngiti. "See, our kids are going to be the best siblings ever." Minsan, sabay-sabay silang nagbabonding apat. Nag-horseback riding ulit sila bilang pamilya. Habang nakasakay si Lyra sa kabayo kasama si Evander, na todo alalay, nasa kabilang banda naman ng kambal na nagtatawanan sa kanilang pony ride. "Daddy, when the baby is here, can he ride a horse too?" Tanong pa ni Lyric. "Not until he's bigger," sagot pa ni Evander sabay kindat kay Lyra. "He?" Singit pa ni Ilara. "No, Daddy, I want a baby sister." Natawa ang buong pamilya at nagpatuloy sa pangangabayo. Hindi rin mawawala ang pagiging extra sweet ni Evander kapag may cravings si Lyra. Kahit anong oras na ay bumabangon pa rin ito. "Mahal," tawag pa ni Lyra isang madaling araw. Agad namang bumaling si Evander sa kanyang asawa. Nagising agad sa boses ni Lyra. "What is it, baby? Are you okay? Do you feel pain?" Agad na natawa naman ang kanyang asawa. "No, I just want mangoes with bagoong." Napabuntong hininga si Evander pero agad namang bumangon. "I'll get it. Stay here, don't move." Pagbalik nito, dala na niya ang mangga at bagoong. Habang kumakain si Lyra, napatingin siya sa asawa. "You really spoil me too much." "Of course," sagot ni Evander tsaka hinalikan ng noon niya. "You're carrying our miracle. I'll give you everything you want." Sa mga sumunod na araw, naging emosyonal si Lyra. Kahit sa simpleng mga bagay, agad siyang napapaiyak at nagtatampo. Isang gabi habang nanonood silang pamilya sa sala, napansin ni Evander na hindi na kumakain si Lyra ng popcorn. "Love, ayaw mo?" Tanong niya sabay abot ng bowl. Napakunot ang noon ni Lyra at biglang namula ang mga mata. "Hindi mo naman ako inalo kanina. Akala ko nakalimutan mo na ako."
Nagulat si Evander at agad itong lumapit at niyakap ang asawa. Baby, of course not. I would never forget you. I'll give you everything. Even all the popcorns in the world. Natawa nilang ang kambal sa tabi ng kanilang mga magulang. Daddy, Mommy's crying again. Bulong pa ni Lyric. Shh, she's pregnant. We need to be gentle to her. Sagot ni Evander sabay halik sa buhok ni Lyra. Kapag may mood swing si Lyra, si Evander yung number 1 na pasensyoso. Lagi niyang pinapaalala sa kambal. Your mommy needs extra love now, okay? She's carrying your little sibling. Kaya tuwing nagiging sensitive si Lyra, laging nagtutulungan ang mag-aama, si Evander ang taga-comfort, si Ilara ang tagahalik sa pisngi ng ina, at si Lyric naman ang nagbibigay ng stuffed toy. Isang hapon, nasa veranda si Lyra, nagbabasa ng libro habang ang kambal ay naglalaro sa garden. Dumating si Evander, hawak ang phone, abala sa pakikipag-usap sa isang business partner. Yeah, I'll send the papers tomorrow. Okay, thanks. Sabi niya bago ibulsa ang telepono. Napatingin si Lyra at agad na umiwas ng tingin. Love, anong ginagawa mo dyan? Tanong pa ni Evander at naupo sa tabi ng kanyang asawa. Nothing. Malamig na sagot ni Lyra. Bakit parang galit ka? Napabuntong hininga si Lyra. Nangingilid ang luha. Hindi mo na ako pinapansin. Kanina pa ako dito. Ni hindi mo malang ako nilapitan agad. Lagi na lang trabaho yung inuuna mo. Nanlaki yung mata ni Evander. Love, 5 minutes lang akong nag-cellphone dahil sa tawag. 5 minutes is still 5 minutes. Sagot ni Lyra. Hindi mo ba alam na gusto kong kasama ka palagi? Para bang wala na akong halaga sa'yo kapag may business ka? Natulala si Evander. Hindi makapaniwala na ganito kabigat ang dating simpleng tawag para sa asawa. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan ng kamay ni Lyra. Baby, I'm sorry. I didn't mean to make you feel that way. Hinalikan niya ang kamay ng asawa. Work will always be there. But you and our kids are my everything. Don't ever think na may mas importante pa sa inyo. Napasinghot si Lyra. Humihikbi na siya habang nakatingin kay Evander. Promise? Promise. Sagot ni Evander sabay tayo't lumuhod sa harapan ni Lyra. Hinawakan niya ang tiyan ng asawa. Kahit 1 milyong business deals pa yan, I'll drop everything for you and our babies. Ikaw, kayo ang mundo ko. Hindi na nakapagsalita si Lyra at niyakap na lang ng mahigpit si Evander. Nang makita ng kambal ang mga magulang na magkayakap, mabilis silang tumakbo papunta sa veranda. Mommy, Daddy, group hug! Sabay na saad ni Ilara at Lyric. Natawa na lang si Evander at binuhat ang kambal habang yakap pa rin si Lyra. See, Team Lopez forever, walang iwanan. Napangiti si Lyra sa kabila ng luha sa kanyang mata. Team Lopez forever. Lumipas ang ilang linggo at dumating na ang araw ng gender reveal party. Excited ang lahat, lalo na ang kambal na sina Ilara at Lyric. Sa garden ng Hacienda El Paraiso ginanap ang selebrasyon. Puno ng mga lobo, dekorasyong kulay pink at blue, at long table na may masasarap na pagkain. Mommy, sure po ako girl po si baby. Giit ni Ilara habang nakahawak sa kamay ng ina. Hindi, boy kaya siya. Kontra naman agad ni Lyric. Kasi gusto ko ng kalaro. Napailing si Lyra at natawa. Shh, you'll both find out later, okay? Samantalang abala si Evander sa pakikipag-usap sa event organizer para sa special moment, halata sa mukha niyang excitement. Hindi siya mapakali. Parang siya ang pinaka-kinakabahan sa lahat. Maya-maya, tinawag na ang lahat para sa highlight ng gabi. Sa gitna ng garden, may malaking balloon na kulay black. Hawak ni Lyra at Evander ang pin para sabay nilang puputukin ang balloon. Ready na ba kayo? Sigaw ng host. Yes! Sabay-sabay na tugon ng pamilya at mga kaibigan. Humigpit ang hawak ni Evander kay Lyra. Ready ka na, love? Bulong niya. Ready. Humingang malalim na saad ni Lyra. Sabay nilang tinusok ang balloon at bumagsak ang confetti na kulay blue. It's a boy! Sigaw ng lahat. Napatalon sa tuwa si Lyric. Yes! I told you, Ilara. Boy talaga. Napasimangot si Ilara pero agad ding umiti. Okay lang. At least baby brother natin siya. Niyakap ng mahigpit ni Evander si Lyra. Habang ang mga bisita ay nagpalakpakan at nag-cheer. We're having a baby boy, love. Bulong ni Evander. Oo nga, another blessing. Sagot ni Lyra sabay haplos sa kanyang tiyan. Mabilis na tumakbo ang kambal papunta sa kanilang mga magulang at sabay na yumakap. Mommy, Daddy, we'll take care of our baby brother. Saad pa ni Ilara. Promise,
I'll be the best, kuya, dagdag pa ni Lyric. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gender reveal at unti-unti nang nararamdaman ni Lyra ang pagbabago sa kanyang katawan. Mas mabilis siyang mapagod at madalas maging emosyonal kahit sa mga maliliit na bagay. Isang hapon habang naglalakad sila sa garden kasama ang kambal, napansin ni Evander na medyo mabagal ang bawat hakbang ni Lyra. Love, ang bagal mo naman. Nakakapagod, sagot ni Lyra. Agad siyang niyakap ni Evander mula sa gilid. Sige, ako nang bahala sa'yo. Hindi ka na maglalakad mag-isa, okay? Napangiti si Lyra sa kanyang asawa. Love, sobra na yung pag-aalaga mo sa akin. Hindi to sobra, mahal. I'm just making sure you and our baby are safe. Pagdating nila sa veranda, napaupo si Lyra sa bench habang hawak ang tiyan. Bigla siyang napaiyak nang maalala ang mga moments nilang noong kambal pa lang ang kanilang anak. Napansin ni Evander yon at agad lumapit sa kanyang asawa at niyakap ito. Love, it's okay. You're safe and so is our baby. Bulong niya pa. Mahal, minsan parang ang dami ko nang iniisip. Sambit ni Lyra, nangingilid ang luha. Then let me carry the worries for you. Sabi ni Evander, sabay halik sa noo ng kanyang asawa at sa tiyan nito. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Evander at Lyra. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagkikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.